Dadami pa ba ang tao kung hindi nagkasala si Eva at si Adan? So yun po yung tanong niya, mga minamahal na mga kapatid. Ilagay nga natin sa screen, Ate Dan, yung tanong ni Matroro. Ayan. So yung tanong niya ay, dadami po ba ang tao kung hindi nagkasala si Eva at Adan? Salamat po sa sagot. Ayan, napakagandang tanong mga kapatid. Alam nyo, sa mga ganitong tanong, may mga lumilitaw kasi at lumalabas o mga bumabangon ng mga argumento na mabuti na lang anya nagkasala si Adan at si Eva si Adan at si Eva dahil kung hindi nagkasala ay hindi anya dadami ang tao. Wala anya sana tayo ngayon, wala sanang mga taong dumami at pumuno sa mundo o sa sanlibutan, mga minamahal. So dito ating bigyang linaw kung talaga bang dadami ba ang tao kung hindi nagkasala si Adan at si Eva. So atin pong aalamin at atin pong himay-himayin yung pong talata na kung saan nagsimulang magbasbas ang Diyos at magbigay blessings doon po sa unang mag-asawa na kanyang nilikha. Okay? Doon po natin mababasa sa Genesis, Kapitulo 1, versikulo 28, pagkatapos nalikhain ng Diyos ang tao. Ang sabi diyan mga kapatid, at sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Sa talatang ito, mga minamahal, ipinakikita rito na merong pagbabasbas na ginawa ang Panginoon at ito'y basbas doon sa unang babae at unang lalaking nalikha sa mundo. At ang wika ng Panginoon, ang sabi niya, kayo'y magpalaanakin, magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin. Ayan, bigyan natin ng pansin yan, yung mga word na yan mga kapatid. Maganda at idan, ilagay din natin sa English. Ano nakalagay dyan sa English? Sabi dyan, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth, mga kapatid. So dyan, sa talata, mga kapatid, sa English ay may binabanggit dyan na be fruitful, multiply, replenish, and subdue it. Ayan, yung apat na yun, mga kapatid, parang halos magkapare-pareho lang, pero makita natin, mga kapatid, na talagang nandyan yung command ng Panginoon at nandoon sa tinatawag nating nature ng tao na talagang dadami. Bakit? Noong sinabi ng Diyos ito, right after nilikha si Adan at si Eva, ay sinabi ng Diyos na nung sila'y binasbasan, may basbas na, ang sabi ng una ng Panginoon, magpalaanakin. So dito, nung sabihin ito ng Diyos, mga kapatid, itong verse 28, ay hindi pa pumasok ang kasalanan. Okay? Tandaan po ninyo yan. Nung sinabi ito ng Diyos, hindi pa pumasok ang kasalanan, hindi pa nakaalam ng pagkakasala si Eva at si Adan. Okay? Kaya dito, nung sabihin ng Diyos na be fruitful, sa Hebrew, mga kapatid, ay para. No? Yung salitang fruitful dyan, para, ibig sabihin to bear fruit, magbunga. O, di ba? Alam naman natin si Adan at si Eva ay nagmamahalan. Aba, kasi si Adan ay malungkot nung siya unang likhain ng Diyos na wala siyang kasama. Meron naman siyang mga kasama, pero yung mga kahayupan, yung mga nilikha ng Diyos na hindi niya kauri. That's why ang Diyos gumawa ng kauri niya, gumawa ng kaparihan niya na tao, pero hindi lalaki. Hindi Adam and Steve, kundi Adam and Eve. Noong gumawa ang Diyos, mga kapatid, di naging masaya siya. No? Malungkot pala pag ang lalaki nag-iisa. Dapat meron siyang kasama. No? Kaya dito ang sabi sa una, be fruitful.
Sa Hebrew, para, it means to bear fruit. No, mga kapatid, magbunga. O di kaya, be fruitful, ang sabi diyan. At ikalawa, yung binabanggit diyan na multiply. Ayan. No? Alam naman natin, kahit nga sa multiplication sa mathematics, ang multiplication, talagang marami yan, mga kapatid. Kaya nga, pag 2 times 2, ang labas nan 4, mga kapatid. Di ba? 4 ang labas, multiplication. Ibig sabihin, dadami, become much. Dapat dadami, mga kapatid. No? Dadami. At replenish sa Hebrew, mala, ibig sabihin, or male, o male. Ibig sabihin, to be full, punuin, to fill the world, the earth, mga kapatid. Kaya, yung tao ay kumalat sa iba't ibang dako ng mundo, mga minamahal na mga kapatid. At yon ang namamahala sa nilikha ng Diyos, mga kapatid. And then subdue, sa Hebrew, rabas, ibig sabihin mga kapatid, to subdue, punuin. Sa kupid, mga kapatid, ibig sabihin ay dapat bawat lugar ay meron, mga minamahal na mga kapatid. So dito, sinabi ito ng Diyos, mga kapatid, hindi pa po nagkaroon ng kasalanan. So ibig sabihin, nilagay na doon sa nature ng tao, nilagay na ng Diyos na ito'y dadami although hindi pa sila nakakilala ng kasalanan. So sa panahon nila, walang malisya, pero dadami pa rin ang tao dahil yun ang utos ng Diyos. Hindi naman pwedeng sabihin ng talata o sabihin ng Diyos sa dalawa na be fruitful. Ano yun? Mga kapatid, paano maging fruitful kung hindi sila magkakaanak? Di naman nila pag hindi sila mag-multiply, hindi dadami ang tao. So hindi fruitful. Pagka hindi sila magkakaanak o pag ayaw nilang manganak, mga kapatid, hindi nila mapuno yung pong sanlibutan. Ayon sa talata, in a logical way, mga kapatid. Ngayon, may binabanggit si John Hill na isang komentarista, mga kapatid, no, isang Bible commentary. Sa kanyang commentary, mga kapatid, ang sabi niya ganito: this shows that marriage is an ordinance of God instituted in paradise and is honorable, and that procreation is a natural action and might have been and may be performed without sin, mga kapatid. So, dito, sang-ayon si John Hill sa ating paliwanag, mga kapatid, na ito anyang marriage ay, ito'y ordinansa ng Diyos na itinayo sa paraiso, no? In the Garden of Eden. And then, ito'y dapat ino-honor. At ang sabi dito, yung anyang procreation ay natural action. Of course, noong dalawa. At ang sabi dito, may be performed without sin. O, tandaan niyo po yan, mga kapatid. Kahit na hindi nagkasala, dadami ang tao, mga kapatid. Dahil yun ang sinabi ng Diyos. Wala namang sinabi ang Diyos doon na hindi pa kayo dadami o hindi kayo dadami hanggat hindi kayo magkakasala. Mga kapatid. No, kundi ang sabi diyan, nung binasbasan ng Diyos ay humayo kayo, magpaalanakin at magpakarami, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, ang purpose ng Diyos kung bakit niya create itong sanlibutan, no, the purpose, no, of God, why He created this world, mga kapatid, o this earth, ay ganito ang ating mababasa sa Isaiah Kapitulo 45, versikulo 18. Ang wika, mga kapatid, ay ganito: sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit, na siyang Diyos na nag-anyo sa lupa at gumawa niyaon, na kanyang itinatag at hindi niya nilikha na sira, na kanyang inanyuan upang tahanan. Ako ang Panginoon at wala ng iba. Ayan. Sa talatang ito, mga minamahal ko na mga kapatid kay Kristo, ipinakikita rito ng talata, mga kapatid, na ang lumikha, no, kasi marami din namang mga atheists na hindi Diyos ang lumikha, walang Diyos. Pero dito, pinatutunayan ng Diyos na sabi niya, siya yung lumikha ng langit, siya yung Diyos na nag-anyo ng lupa at gumawa niyaon. Kanyang itinatag at hindi niya nilikha na sira. Totoo yan.
Bakit? Kasi noong nilikha ng Diyos, no, in the first week of creation, mga kapatid, ay makita natin, nung tiningnan ng Diyos yung kanyang nilikha, ang sabi niya, it was very good. Napakabuti. Genesis 1:29, mga kapatid. Rather, 31, mga kapatid. Di ba? Genesis 1:31. Napakabuti. Ilagay nga natin sa screen bago natin ipagpatuloy yung ano nito. Genesis 1:31. Tingnan mo, ay ito'y sumusuporta sa sinabi ng Diyos. No? At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito, napakabuti. Ayan mga kapatid. So sa talatang ito, ipinakikita ng talata na yung nilikha ng Diyos, napakabuti, maayos, it was beautiful, it was wonderful, amazing creation of God, mga kapatid. Kita nyo naman, mga minamahal, magtataka ka. Kaya nga sabi ng mga awit, tanungin mo ang mga ibon, tanungin mo ang mga hayop, kausapin mo ang tubig, ang karagatan, tingnan mo, ito'y nilikha ng Diyos, mga kapatid. Kaya dito pinakikita, mga minamahal, nilikha ng Diyos ang sanlibutan na hindi sira. Pag hindi sira, abay napakaganda. At hindi lang basta-basta kung na nilikha lang niya na walang purpose. Ang sabi dito, nilikha niya upang tahanan. Sa ibang salin, nilikha niya upang tirahan, mga kapatid. Okay? Tirahan. Ako ang Panginoon at wala ng iba. Aba, napakaganda, mga kapatid. Kaya nga, yung salitang tahanan dyan sa Isaiah 45:18 ay galing sa Hebrew word na yashab. The term yashab, mga kapatid, which means to dwell. Kaya ang nakalagay kasi sa English dyan ay inhabited, no? Maging tahanan. Pero ang sabi dito, yashab, to dwell. Tirahan, mga kapatid. Hindi naman po pwede na nilikha ng Diyos ang sanlibutan at doon din nilikha ang tao at ilalagay ang tao sa ibang planeta na hindi niya kaya yung tinatawag nating yung place, mga kapatid, yung lugar na hindi karapat-dapat, mga kapatid, no? Kasi ang tao, pagka hindi yan ayon sa klima, ay masisira ang katawan at mamamatay. Of course, ang Diyos, alam niya ang nararapat sa atin, kahit nga sa ating kinakain. Kaya magtataka sila, bakit ang mga Seventh-day Adventist ay very strict, no? When it comes to dietary laws. Mga kapatid, bakit? Kasi itong sinusunod ng Adventist ay ito'y pagpapakita ng pagsunod sa sinasabi ng Diyos na ang Diyos ang higit na nakababatid, ang Diyos ang higit na nakakaalam sa ikabubuti ng tao. At ang purpose, gaya ng binanggit natin, na likhain ng Diyos ang sanlibutan ay upang tahanan, mga kapatid. Kaya nga, tama sinabi ng Diyos, humayo kayo, magpalaanakin, magpakarami, mga kapatid. So, iisa ang atin pong pinanggalingan, mga kapatid. Lahat po tayo, iisa ang pinanggalingan kay Adan at kay Eva, mga minamahal na mga kapatid. Katunayan, sa Gawa 17:26 ay meron po tayong mababasa na ganito. Alright? Ang wika po dyan, mga kapatid, ay ganito. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa at nasaan ba tayo banda? At naitinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang mga tahanan. So dito, mga minamahal na mga kapatid, ay talagang merong pinanggalingan, mga minamahal na mga kapatid. Siguro basahin natin sa ibang version para makita natin, no? Ang sabi dito, mga minamahal na mga kapatid, mula sa isang tao'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa mundo. O, kita niyo, mga kapatid. Ibig sabihin, mula lamang sa isang tao, ibig sabihin doon sa create niya, sa isang pair, si Adan at si Eve, yung kanyang pinanggalingan na nang nilikha niya ito at dumami ang lahi sa buong mundo, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Kaya nga, kung atin titingnan, mga minamahal na mga kapatid, wala talagang ibang tinatawag nating evidence na, kasi may mga lumilitaw na lumalabas na mga argumento na meron pang ibang pinanggalingan bago kay Adan at kay Eva. Wala na, mga kapatid.
ang unang nilikha ng Diyos si Adan. Kinuha si Eva sa tadyang ni Adan malapit sa, nasa kaliwang side, malapit sa heart, mga kapatid. Yun ay ginawang babae. Wala nang pinanggalingang iba, mga kapatid, kundi yun, at dito pinakikita na para magsipanahan sa balat ng lupa, mga kapatid. Kaya nga, tunay na ang tao ay naninirahan sa lupa dahil ito ang purpose ng Diyos nang likhain niya ito. Kaya nga ang Diyos ngayon, mga kapatid, marami mga nagsasabi walang care ang Panginoon. Meron. Lagi nga siya nagmamasid sa atin, mga minamahal. Ang wika pa niya sa awit 33:13 ay meron napakagandang binabanggit, mga minamahal. Sabi po ay ganito: ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit. Kanyang minamasdan ang lahat na anak ng mga tao. 14. Mula sa dakong kanyang tahanan ay tumitingin siya sa lahat na nangananahan sa lupa. Ayan. Sa talatang ito, mga minamahal, itong dalawang talata, ipinakikita na ang ating Panginoon ay tumitingin siya mula sa langit. Kanyang minamasdan, mga kapatid, kanyang minamasdan ang lahat ng anak ng mga tao. Ayan, minamasdan. Kaya walang makapagtatago sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Sabi ng awit, you can run. Yes, you can run. But you can't hide, mga kapatid. Pwede kang tumakbo pero hindi ka makapagtago sa harapan ng Diyos, mga kapatid. At ang sabi pa nga niya, o sabi pa ni Hari David, mula sa dakong kanyang tahanan, no, doon sa langit, mga kapatid, ang sabi dito ay tumitingin siya sa lahat ng nangananahan sa lupa, mga kapatid. So, nandyan makikita natin, talagang hindi tayo makatatago sa harapan ng Diyos. Mula nung likhain niya ang tao, pinadadami niya, pinakakalap niya sa lahat ng lupa, at sa buong sanlibutan, mga kapatid. At ito'y nagsimula lamang kay Adan at kay Eva. Kanyang binamasdan, tinitingnan, at hindi niya pinababayaan, mga minamahal na mga kapatid. Kaya ang tanong, kung ang tao may dadami kahit hindi nagkasala si Eva at si Adan, yes, dadami, mga kapatid. Dahil nagbigay na ang Diyos ng utos na dadami sila before pa pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, mga minamahal na mga kapatid. Okay?